Magandang umaga po sa ating lahat and God's morning po. Welcome po muli dito sa aming daily devotion na ginagawa Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. At welcome din po if you have time na makasama namin kayo face to face dito po sa St. Paul Conference Room para sa aming prayer covenant tuwing Sabado ng umaga. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa biyaya ng buhay at kalakasan taglay namin ngayong umaga, Panginoon. Salamat sa pagproteksyon mo sa amin na ibinigay habang kami natutulog at nagpapahinga kagabi, O Lord. Kaya naman narito kami, may kalakasan at may buhay na biyaya, Panginoon. At kami nagpapasalamat, Panginoon. At sa umagang ito, kami magbulay-bulay ng iyong salita na aming magiging kalakasan sa buong maghapon ngayong araw na ito, Panginoon. Proteksyonan mo kami at ang mga salita mong ito, Panginoon, ay aming magamit sa aming araw-araw na pamumuhay. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ay katulad po kahapon na matatagpuan po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, at ang mga talata ay ang 14 at lalakdaw tayo sa talatang 36 hanggang 41. Hayaan niyo pong basahin ko ang ilang mga talata na ating pagbabatayan. Talatang 14. Kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol na nagsalita ng malakas, mga taga-Judea, at kayong lahat na panauhin sa Jerusalem. Pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Talatang 36, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Talatang 37, nabagbag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Talatang 38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ito, mga talatang binasa ko sa inyo, ay ito ang pinakatampok na paanyaya ng Panginoon matapos ipahayag ni Pedro ang katotohanan tungkol kay Jesus. At ito ay matapos ang Pentecost, kung saan ang mga apostol ay pinagkalooban ng Espiritu Santo na gagabay at sasama sa kanila. Sa mga talatang binasa ko, nagsalita ng buong tapang na isang mensahe na nagmumula sa Diyos si Pedro. Ito'y isang panawagan sa pagsisisi, pagbabago, at isang bagong buhay. Sa talatang 36, sinabi ni Pedro, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na pinako ninyo. Itong Jesus na ito, nakilala nila, ay na isang guro at nagpagaling sa kanila. Siya ang Panginoon at tagapagligtas, sabing gano'n ni Pedro. Hindi sapat na kilala nyo lang siya na naggamot sa inyo o kaya siya ay inyong guro. Hindi rin sapat na kilala natin si Jesus sa ating mga salita. Kailangan tanggapin siya bilang Panginoon at sa ating buhay. At nang marinig nga nito ang mensahe ni Pedrong ito, nabagbag
ang kanilang mga puso. Tinamaan sila. At kung babasahin natin ang mga susunod na mga talata, talatang 37 hanggang 41, naroon ang tamang tugon sa panawagan ng ating Panginoon through Peter sa pamamagitan ni Pedro. At sa talatang 37, hindi nila sinabi na pagkatapos nila madinig to, nabagabag sila, tinamaan sila sa mga mensahe, pero gusto nilang gumawa, pero ang di sila nagsalita na, teka muna, mag-iisip muna ako o pag-iisipan ko muna. Kung hindi, ang tanong nila dito ay, ano ang gagawin namin? At dito, kung babasahin natin at hinaanyayahan ko kayong basahin, may 3 tugon na ginawa ang mga nakikinig noon kay Pedro. Sila ay nagsisi, nagpabautismo, at sila'y sumama sa mga mananampalataya. Alam ninyo, matagal na tayong nakikinig sa salita ng Diyos. Matagal-tagal na rin na patuloy tayong tinatawagan ng Panginoon. At alam ko, minsan o hindi lang minsan, na rin tayong tinamaan o nabagbag sa mga salita ng Diyos na ating mga narinig. Alam ninyo, huwag ipagpaliban ang pagsunod. Huwag natin baliwalain ang mga mensaheng itong ating naririnig. Ito ay isang personal na mensahe sa atin. Kung ikaw ay tinamaan sa mensaheng iyong narinig, salamat. Salamat Diyos ko. Salamat Panginoon dahil binubuksan mo ang aking puso. Dahil tumatagos sa aking puso. Nasasaktan ako dahil iyon ako. Iyon ay isang reflection ang gawin natin na bakit ako nasaktan, bakit ako tinamaan. Dahil nagsasalita ang Panginoon sa atin. Ito, ang mga mensaheng na yan, ang mga nababasa natin, mga salita ng Diyos, ay isang personal na mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. To God be the glory. Tayo'y manalangin. Salamat sa iyong salita na patuloy na pagtawag sa amin, Panginoon. Tulungan kaming lubusan na makita na ang mga pahayag mo, Panginoon. At Panginoon, buksan mo ang aming mga puso upang mabago ang aming buhay. Bigyan mo kami ng pusong handang magsisi at sumunod. Tulungan mo kami, Lord, God, dahil sa mga aming mga nagagawa, Panginoon, hindi namin to kakayanin, Panginoon, na maituwid, Lord. Patuloy kaming nagkakamali. Patuloy kaming nagkakasala. Patuloy at paulit-ulit namin, Panginoon, na ipinapako ka namin sa krus, O Lord. Patawarin mo kami. Kaya naman, huwag mo kaming susukuan. Hindi namin kakayanin kung kami lang, Panginoon, sa aming kakayanan ay magmumula ang pagbabago ng aming buhay. Kaya naman, bigyan mo kami ng pusong handang makinig sa iyo, handang sumunod sa iyo, at handang isuko ang aming buhay sa iyo, aming Ama. Lord, patawarin mo kami sa aming pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Sorry, Panginoon. Kaya naman, Lord, muli, forgive us, guide us, protect us, lalong-lalo lang, Panginoon, ang aming mga puso. Protektahan mo ito
sa gawa ng kaaway at paghatak ng mundong aming kinalalagyan, O Lord. Again, Lord, patawarin mo kami. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.